Isang tawag sa hating gabi, isang pamilyang winasak sa isang iglap. Magandang araw sa inyong lahat mga tagapakinig. Sa bawat pamilyang binuo ng pangarap, laging may kaakibat na sakripisyo. Lalo na para sa mga pamilya ng isang marino kung saan ang bawat pag-alis ay may pangako ng magandang kinabukasan at ang bawat pagbabalik ay isang selebrasyon. Ngunit paano kung ang distansya at karagatan na dapat sanay maging tulay patungo sa mga pangarap ay siya palang magiging libingan ng mga pangako? Ang kwentong ating tutunghayan ngayon ay hindi lamang tungkol sa isang pamilyang sinubok ng tadhana. Ito ay isang malalim na pagsisid sa kwento ng isang babaeng nagmahal, nagsakripisyo at nagtiwala para lamang iwanan sa gitna ng unos. Isang babaeng pinagkaitan ngunit hindi sumuko. Isang lalaking inangat mula sa putik ngunit piniling malunod sa karagatan ng tukso. At sa huli isang laban na hindi natapos sa paghihiwalay bagkus ay umabot pa hanggang sa kabilang buhay. Simulan natin ang kwento hindi sa pag-ibig na namuo kundi sa pag-ibig na biglang winakasan. Taong 2019 sa isang tahimik na gabi sa Cebu, isang tawag sa telepono ang magiging simula ng isang mahabang bangungot para kay Rachel Cabrera. Paano winasak ng mga salitang binitawan sa kabilang linya ang isang pamilyang binuo ng halos 2 dekada. Ito ang kwento ng pananagutan, pagpapatawad at hustisyang siningil mismo ng tadhana. Hating gabi na, ang tanging maririnig sa silid ni Rachel Cabrera ay ang mahinang ugong ng aircon at ang pantay na paghinga ng kanyang 2 anak, sina Ryan at Michelle, mula sa kabilang kwarto. Sa edad na 38, sanay na si Rachel sa mga gabing mag-isa, sanay na siyang hintayin ang pag-uwi ng asawang si Jonathan, isang seaman. Ang bawat gabi ay isang pagbibilang, isang pag-asam na muling makumpleto ang pamilya. Ngunit ang gabing iyon ay iba. Biglang umilaw ang screen ng cellphone sa ibabaw ng lamesa, sinira ang dilim at katahimikan. Nang sagutin niya ito, boses ni Jonathan ang bumungad. Ngunit hindi ito ang boses na kanyang kinasanayan. Ang boses na masaya, nangungumusta at puno ng pananabik. Ang boses na narinig niya ay malamig, walang emosyon, parang nanggagaling sa isang taong hindi niya kilala. Sa ilang salita lamang, binitawan ni Jonathan ang mga katagang gumuho sa mundo ni Rachel. Gusto ko nang makipaghiwalay. Walang paliwanag, walang dahilan, para siyang sinampal ng malakas na hangin na hindi niya nakita. Bakit? Iyon lamang ang paulit-uli na tanong ni Rachel habang ang kanyang boses ay nanginginig at nababasag. Anong nangyari, Jonathan? Paano ang mga bata? Ngunit sa kabilang linya, tanging katahimikan ang kanyang natanggap. Pagkatapos ng ilang sandali, naputol na ang tawag. Sinubukan niyang tawagan muli, nag-text, nagmakaawa, ngunit wala na siyang narinig na tugon. Sa loob ng silid, sa gitna ng dilim, maririnig ang mahihinang paghikbi ni Rachel. Ang mga luhang matagal na niyang itinatago sa likod ng tapang ng isang ina ay bumuhos na parang ulan. Habang sa kabilang kwarto ang kanyang mga anak ay mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa pagkawasak ng pundasyong dapat sana'y magiging kanlungan nila. Sa isang iglap, ang pamilyang pinaghirapan niyang buuin ay gumuho na. Bumalik sa isip ni Rachel ang lahat, ang mga tao ng kanilang pagsisimula noong taong 2003 sa Cebu. Siya ay isang graduating student sa kursong education, isang working student sa isang panaderya para lamang matustusan ang sariling pag-aaral. Noon si Jonathan ang kanyang kasintahan, isang binatang masugid na nanliligaw na sa kabila ng lahat ay sinagot niya. Pumasok ito sa kursong maritimo ngunit tila isang apoy na madaling maapula ang determinasyon nito. Makalipas lamang ang isang semestre na drop out ito. Mas pinili niyang tumambay, aminin man niya o hindi, wala itong hilig sa pag-aaral. Habang si Rachel ay abala sa pagitan ng trabaho at pag-aaral, nakita niya kay Jonathan ang kakulangan ng determinasyong matagal na niyang hinahanap sa isang kapareha. Ngunit sa halip na iwanan, tinulungan niya ito. Siya ang nag-udyok sa lalaki na bumalik sa klase na subukang muli. Sa mga panahong kapos si Jonathan sa panggastos, si Rachel ang nagsasakripisyo. Ibinenta niya ang sariling cellphone para may maipambayad ito sa proyekto. Isinangla niya ang kanyang hikaw para may maipuno sa tuition fee. Ibinigay niya ang bahagi ng kanyang maliit na allowance para lamang makasabay ito. Habang siya ay nagtuturo na sa isang pribadong paaralan, si Jonathan, sa tulong at suporta niya, ay unti-unting nakapagtapos.
Para kay Rachel, ang tagumpay ni Jonathan ay tagumpay na rin niya. Siya ang naging sandigan, tagapayo at inspirasyon nito sa bawat hakbang. Kaya naman noong taong 2010 nang sila ay magpakasal, para sa kanya, iyon ang simula ng katuparan ng kanilang mga pangarap. Naging masaya ang mga unang taon nila. Biniyayaan sila ng 2 anak, sina Ryan at Michelle. Si Jonathan ay agad na nakasampa ng barko habang si Rachel ay patuloy na nagturo sa paaralan ng kanilang bayan. Ang bawat padala ni Jonathan ay maingat niyang pinagkakasya sa pag-aayos ng kanilang bahay, sa pag-aaral ng mga bata, at sa pang-araw-araw na gastusin. Ngunit sa paglipas ng panahon, napansin niyang unti-unting nagbabago ang takbo ng kanilang relasyon. Ang dating madalas na tawag at video call ay naging bihira. Ang dating pananabik sa tuwing malapit na itong umuwi ay napalitan ng mga dahilan at pagpapaliban. Sa bawat tawag, tila laging nagmamadali si Jonathan, at nang dumating ang gabing iyon, ang tawag na sumira sa lahat ng pangako, dun lang niya napagtanto na matagal na pala siyang nag-iisa, matagal na pala siyang iniwan, hindi pa lang niya tinatanggap. Sa mga linggong sumunod matapos ang tawag na iyon, parang wala sa sarili si Rachel. Ngunit ang isang ina, gaano man kasakit ang dinadala, ay hindi maaaring magpatalo sa lungkot. Kailangan niyang bumangon araw-araw, maghanda ng almusal, ihatid ang mga anak sa eskwela at ngumiti sa harap ng kanyang mga estudyante na para bang walang problema. Sa kabila ng sakit, inisip pa rin niya ang kapakanan ng mga anak. Kailangan nilang kumain, kailangan nilang mag-aral. Dinala niya ang usapin sa barangay. Hindi para makipag-away, kundi para magkaroon ng formal na kasunduan. Pinatawag niya si Jonathan sa pamamagitan ng legal mediation, ngunit hindi si Jonathan ang dumating, ang mga magulang nito ang humarap bilang kanyang kinatawan. Sa paghaharap sa barangay, tumawag si Jonathan gamit ang telepono habang nasa trabaho. Malamig pa rin ang kanyang boses, tila isang transaksyon lamang ang lahat. Nagkasundo sila, 30,000 piso buwan ang sustento para kina Ryan at Michelle. Ang kapalit, isang kondisyon na hindi dapat malaman ng kanyang ahensya ang nangyayari upang hindi siya matanggal sa trabaho. Tinanggap ni Rachel ang kasunduan hindi dahil pabor siya, kundi dahil alam niyang iyon lang ang tanging paraan upang mapanatili ang suporta para sa mga bata. Para sa kanya, tapos na ang laban para sa kanilang pagsasama. Ang laban ngayon ay para sa kinabukasan ng kanyang mga anak, ngunit ang kasunduan na isinulat sa papel ay nanatiling papel lamang. Sa paglipas ng mga buwan, hindi nasunod ang kanilang usapan. Minsan, kalahati lang ang ipapadala, minsan wala. Ang mga dahilan ni Jonathan ay laging pareho, na delay ang sahod, masama ang kalagayan sa barko o may bigla ang gastusin. Napagod si Rachel, pakiramdam niya ay nanlilimos siya sa lalaking piniling talikuran ang sarili nitong pamilya. Dumating sa punto na iginalang na lamang niya ang kanyang sarili. Itinigil niya ang paniningil. Kung may dumating, salamat. Kung wala, gagawa siya ng paraan. At gumawa nga siya ng paraan. Nagdoble kayod si Rachel. Sa umaga, nagtuturo siya sa isang pampublikong paaralan. Sa gabi, pagkatapos asikasuhin ang mga anak, haharap naman siya sa laptop para sa mga online tutorial sessions para sa mga international students. Madalas 11:00 na ng gabi siya natatapos. Habang nakasandal sa upuan, pagod ang katawan at durog ang kalooban, pilit niyang ipinapakita ang sigla para sa kanyang mga kliyente sa kabilang panig ng mundo. Isang araw, habang nasa faculty room at nag-aayos ng mga gamit, nilapitan siya ng isang kaibigang guro. May ipinakita ito sa kanyang profile sa social media. Hindi ba't si Jonathan ito? Tanong ng kaibigan. Nandoon nga si Jonathan, nakangiti, nakaakbay sa isang babaeng banyaga. Sa mga sumunod na larawan, makikitang magkasama silang nagdi-dinner, nagtatawanan kasama ng ilan pang mga crew, tila walang pamilyang iniintindi sa Pilipinas. Hindi agad nakapagsalita si Rachel. Parang may isang mabigat na batong dumagan sa kanyang dibdib. Habang siya ay nagpapakahirap magtrabaho, nagsasakripisyo para sa mga anak, ang lalaking tinulungan niyang maabot ang kinaroroonan ay masayang namumuhay na parang binata, walang responsibilidad. Sa kabila ng sakit, hindi siya naging agresibo. Hindi niya ipinakita sa mga anak ang mga litrato at lalong hindi siya nagsumbong sa ahensya. Alam niyang iyon lamang ang paraan upang mapanatili ang kakarampot na tulong na dumarating para sa kanila. Gabi-gabi sa kanyang pag-iisa, inaalala ni Rachel ang nakaraan. Sinisisi ang sarili kung saan siya nagkulang, ngunit kahit anong isip niya, wala siyang makitang sagot. Ibinigay niya ang lahat. Habang natutulog sina Ryan at Michelle, tinititigan niya ang mga ito, ang kanilang mga ngiti kahit sa pagtulog, ang nagpapaalala sa kanya na
na kahit wala ng pagmamahal sa pagitan nilang mag-asawa, may dalawang importanteng dahilan pa rin siya para magpatuloy. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, unti-unting tumitindi ang galit na matagal na niyang pinipigil. Isang galit na naghihintay ng tamang panahon para sumabog. Nobyembre 2022, 3 taon matapos ang hiwalayan. Isang hapon habang nagdidilig ng halaman si Rachel, narinig niya ang isang pamilyar na boses na tumatawag sa labas ng kanilang bahay. Pagbukas niya ng pinto, tumambad sa kanya ang lalaking hindi niya inaasahang babalik. Si Jonathan. Ngunit hindi ito ang Jonathan na nasa mga larawan sa social media. Ang nasa harap niya ay payat, maputla at tila isang multong nagbalik mula sa nakaraan. Hindi nakapagsalita si Rachel. Sa pagitan nila nanatiling mabigat ang katahimikan. Ang mga bata ay nasa eskwela pa at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, magkalapit muli silang dalawa. Sa isang tinig na halos pabulong, sinabi ni Jonathan na gusto niyang makita ang mga anak. Wala raw siyang ibang mapupuntahan. Iniwan na raw siya ng babaeng nakasama niya sa ibang bansa. Hindi alam ni Rachel kung awa o galit ang dapat niyang maramdaman. Ang lalaking sumira sa kanyang buhay ay ngayon nasa harap niya nagmamakaawa. Sa halip na paalisin, pinatuloy niya ito. Sa gabing iyon, habang nakaupo si Jonathan sa kanilang lumang sofa, napansin ni Rachel na nanginginig ito at palaging umuubo. Nang dumating ang kanilang mga anak, tila wala silang emosyon nang makita ang kanilang ama. Ni hindi sila lumapit o yumakap. Ang tingin nila kay Jonathan ay parang tingin sa isang estranghero. Sa kabila ng galit na matagal niyang kinimkim, dinala ni Rachel si Jonathan sa isang ospital kinabukasan. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyayari dito. Makalipas ang ilang araw ng paghihintay, bumalik sila para sa resulta. Sa loob ng maliit na opisina ng doktor, malungkot na ibinahagi ng doktor ang kanyang findings. Si Jonathan ay positibo sa HIV at mayroon ng full-blown AIDS. Ipinaliwanag ng doktor na huli na para sa full recovery. Ang magagawa na lamang ng mga gamot ay bigyan siya ng ginhawa, ngunit malabo nang magamot pa ang kanyang karamdaman. Hindi agad nakapagsalita si Rachel, parang huminto ang lahat ng ingay sa paligid. Ang lalaking minsan niyang minahal, ang lalaking nagbigay sa kanya ng 2 anak, ang siya ring lalaking dumurog sa kanyang puso ay ngayon tila sinisingil ng sarili nitong mga kasalanan. Umuwi sila pagkatapos at sa kabila ng takot na natili si Rachel sa tabi ni Jonathan. Sa mga sumunod na linggo siya ang nag-asikaso ng kanyang gamot, ng kanyang pagkain, ng lahat ng kanyang pang-araw-araw na kailangan. Hindi ito madali. Sa isang pagkakataon habang mahina nang nagsasalita si Jonathan, sinubukan nitong humingi ng tawad. Hindi sumagot si Rachel. Tinitigan lamang niya ito. Sa kanyang mga mata wala ng galit. Tanging awa na lamang ang kanyang naramdaman. Malinaw sa kanya ang isang bagay, hindi na niya kailangang gumanti. Ang buhay na mismo ang nagturo kay Jonathan kung paano maningil ang tadhana. Sa mga huling buwan ng 2022, habang unti-unting lumalala ang sakit ni Jonathan, nagsimula na rin siyang magsalita. Nagsimula siyang ikwento ang mga lihim na matagal niyang tinago. Sa bawat gabing tahimik sa ospital habang si Rachel lang ang nagbabantay sa tabi ng kama, unti-unti niyang ikinuwento ang naging buhay niya sa barko. Inamin niya kung paano siya unti-unting natutong mamuhay ng malayo sa responsibilidad. Sa bawat port of call, tila nakahanap siya ng panibagong katauhan. Malaya, walang tanikala ng pagiging ama at asawa. Sa umpisa, pakikisama lang sa inuman ng mga kasamahan. Ngunit ang pakikisama ay nauwi sa pagkasanay sa mga gabing may alak, pagsusugal at mga babaeng bayaran. Habang si Rachel ay nagbibilang ng sentimo para sa tuition ng mga anak, si Jonathan naman ay nagtatapon ng pera sa mga motel sa Bangkok, sa mga massage parlor sa Dubai at sa mga bar sa Rotterdam. At may mas malalim pa siyang inamin. Ang dating pangakong sustento na hindi na ipadala ay hindi lamang dahil sa kanyang mga bisyo. Ang mismong mga magulang pala niya ang nag-udyok sa kanya na mas makabubuting makipaghiwalay na siya kay Rachel. Mas mainam daw na diretso na sa kanila ang allotment upang mapakinabangan ng kanilang sariling pamilya. Nakinig siya sa kanila. Sinunod niya ang mga ito. Sa huli, hindi ang pagiging seaman ang sumira kay Jonathan, kundi ang desisyong kalimutan kung sino siya bilang ama at asawa habang pinapakinggan ang mga boses ng iba na may pansariling interes. Habang nakikinig, walang imik si Rachel. Ang bawat salita ni Jonathan ay parang karayom na tumutusok sa kanyang puso, ngunit hindi na ito nagdudulot ng sakit, kundi ng isang mapait na pag-unawa. Sa mga sumunod na araw, dumaan sa routine test sina Rachel at ang mga bata upang malaman kung nahawa ba sila. Sa tensyong bumalot sa ospital, halos hindi huminga si Rachel habang hinihintay ang resulta. Nang lumabas ang papel, iisa ang nakasulat sa lahat ng kanilang pangalan, non-reactive. Hindi siya nahawa at ganun din ang mga anak.
anak. Isang malaking ginhawa ang kanyang naramdaman. Ibig sabihin, nakuha ni Jonathan ang sakit matapos silang magkahiwalay. Enero 2023 sa isang ospital sa Cebu City, tuluyan ng bumigay ang katawan ni Jonathan Cabrera. Sa tabi niya, naroon pa rin si Rachel, tahimik, nakaupo, hawak ang kamay ng lalaking minsan niyang minahal. Sa huling sandali, walang salitang lumabas sa bibig ni Jonathan, tanging isang mahina at mabagal na paghinga na sinundan ng katahimikan. Matapos ang libing ni Jonathan, inakala ni Rachel na tapos na ang lahat. Ngunit hindi pa pala. Isang panibagong laban ang sumalubong sa kanya. Iniharap ng mga magulang ni Jonathan ang kanilang pagtutol sa pagkakaloob ng mga naiwang ari-arian kay Rachel at sa kanilang mga anak. Giit ng mag-asawang Cabrera, simula pa noong makipaghiwalay si Jonathan kay Rachel, wala na itong karapatan sa anumang naipundar ng kanilang anak. Dapat daw ibalik sa kanila ang bahagi ng lupa at ipon na naiwan. Nagsampa sila ng petition for partition and recovery of property sa family court, sabay sabing sila raw ang dapat makinabang bilang mga biological parents. Ngunit matatag si Rachel. Sa tulong ng kanyang abogado, iprinesenta niya ang kanilang marriage certificate, ang birth certificate ni Ryan at Michelle, pati na rin ang mga bank record, insurance documents at employment records ni Jonathan na malinaw na nagpapakita na legal at aktibo pa rin ang estado ng kanilang pamilya hanggang sa huling taon ng buhay ng seaman. Pinatunayan din ng barangay mediation record na walang formal na annulment o legal separation na naganap. Ang usaping hiwalay ay nanatiling salita lamang at hindi kinikilala ng batas. Hindi rin pinaburan ng korte ang alegasyon ng mga magulang na sila raw ay may verbal agreement ni Jonathan dahil walang dokumento o testigong makapagpapatunay nito. Sa huli, pinagtibay ng hukuman si Rachel at ang kanyang mga anak ang may buong karapatan sa estate ni Jonathan bilang mga primary legal heirs. Naipasa kay Rachel ang titulo ng maliit na lote sa Cebu, ang bank account, ang insurance payout at ang mga benepisyong hindi pa nai-withdraw mula sa ahensya ni Jonathan. Bagamat masakit maranasan ang pagtutol ng pamilya ng lalaking minsan niyang minahal, para kay Rachel, ito ay isa lamang dagdag na hamon sa kanyang muling pagtindig bilang isang ina at haligi ng tahanan. Lumipas ang mga buwan at unti-unting naghilom ang mga sugat na naiwan ni Jonathan. Si Rachel ay naging school head sa paaralang kanyang pinagtuturuan. Sina Ryan at Michelle ay malapit nang makapagtapos sa high school, parehong may pangarap at direksyon sa buhay. Kahit hindi buo ang kanilang pamilya sa tradisyonal na paraan, natagpuan ng tatlo ang kasiyahan. Hindi kailanman ipinaramdam ni Rachel na may kulang o hindi sila kumpleto. Sa huli, ang kwento ni Rachel Cabrera ay isang paalala sa ating lahat. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa mga salitang binibitawan sa simula, kundi sa paninindigan sa gitna ng hirap, tukso at distansya. Maaaring masaktan, maloko o maiwan, pero hindi dapat mawala ang respeto sa sarili. Hindi kailangang gumanti dahil minsan tadhana ang kusang maniningil. Pinatunayan ni Rachel na kahit iniwan at niloko, hindi siya nawalan ng dangal. At para sa bawat ina, asawa o taong iniwan at sinaktan, may pag-asa pa rin. Basta't piliin mo ang tamang laban at huwag mong hayaang sirain ng iba ang kabutihang nasa iyong puso.